Po, medyo nakakabahala ito. Pahayag ng isang MNLF leader sa Davao. Nakahanda na sila na gumalaw. Naghihintay lang sila sa utos o tawag ni VP Sara. Ako nakasaksi ko kung gaano katindi pag gumalaw itong mga Yari sila pag kumalo ng MNLF fighters na ito. Nananahimik na sila ngayon. Wala na tayong kaguluhan sa Mindanao. Dahil sa kaguluhan sa politika, mapipilitan itong mga Muslim brothers natin na babalik sa dati. Sana naman hindi mangyari. Okay, pakinggan natin itong pahayag ng MNLF leader sa Davao. In-interview siya ng SMNI. Nakakabahala. Ito kay MNLF, ipatawag lang kami ni Vice President. nako, We yari. are ready. The MNLF is always ready. Dapat hindi nila ginawa yun. Kaya ginawa kay Vice President Indayan. Very obvious talaga. Na sana sa panawagan niya yun, pamilya niya, mother, mga anak, nandito kay MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President. And we are ready. The MNLF is always ready. General Marvel, nawala na yung buwan niya eh. Nawala na yung trust ng kaubayan sa kanya. So, nangyari ngayon. Very Adik din obvious si ang Marvin. ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang pamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Pagdating po sa sabing seguridad, ang pangalawang pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang pagdalaban sa kanya? Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang pamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Gaano naman kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence, kasi napansin niya yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yung pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron na mga ibinigay doon na yung mga natitira pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa iyo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusting mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na hindi wala kang Yes, tiwala. correct. Dapat kilala mo, trusted hindi ka mo. mapalagay talaga dyan. Deliberate yan na gano'n ang ginawa sa kay para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa yan. Kaya ginawa kay Vice President Indayan. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo
issue namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa mayor namin, ng ating founding leader, Professor Norbis Mari na nandito sa Davao. Malaking utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magbabaya kung kailangan nila kami. Sandali, paliwanag ko lang ha. Napakalaki ang tiwala ni MNLF Chairman Norby Suare kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung bakit tumahimik ang Mindanao ngayon. Nung kasi may alitan yan, yung MNLF, MILF, hindi nagkakasundo yan. Pag-upo ni PRRD, dahil sa influence ni PRRD kay Norby Suare, sa kanyang influence din sa MILF, nagkasundo yung dalawa. Kaya tahimik ang Mindanao ngayon. So, malaking utang na loob ng mga MNLF kay Pangulong Duterte sa pamilya Duterte. Kaya, yan ang sabi ni Commander Abdul Aziz, yata ang pangalan nito, yung leader ng MNLF sa Davao. Hindi nila papabayaan ang mga Duterte. Dito kami, basically, kasama ng mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito kay MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President, and we are ready. MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo, hindi kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robert. Here we are, MNLF. We're ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice President Leni Robredo? Mayroon bang pagkakalintulan kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangulong Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against the CPP-NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTFL ka na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para yan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi Correct. politically, threat talaga siya. Sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. Kung wala ng security yan, she is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. Yan. Ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite. Kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. So, salamat mga kapatid namin sa MNLF sa inyong suporta sa Duterte family. So, salamat sa inyong dasal din na tayo mga kaibigan na matindi ang pagsubok sa buhay, political career ni VP Sara. Kasama na rin si Atty. Laika
So like Lopez, pagdasal natin na magkaroon sila ng peace of mind, lakas ng loob, laban lang para sa taong bayan.